Hello guys, magandang umaga sa inyo. Ako nga pala ulit si Aaron at nandito na naman tayo sa ating weekly investing video. So guys, ang gagawin natin ngayon is yung ating Philippine stock portfolio. So before tayo mag-start, lagi ko sinasabi sa inyo, ang ginagawa natin dito is long-term active investing, meaning lagay lang tayo ng lagay as long down yung market. At kung up naman yung market, mag-stockpile tayo sa cash, waiting for a downturn. So, ganun tayo, no? Ganun natin siya ginagawa. So, hindi lang tayo yung, sabi la, invest in the long term, lagay lang ng lagay, mali yun. So, kailangan alam mo kung mataas ba yung stock market o mababa. If mababa, take advantage. Ikaw yung buyer. Kapag mataas, you stay away, ikaw yung seller. Maybe maglagay ka pero sobrang konti lang dapat. That's how it works. So ganun ko siya, ganun ginagawa ko. No? Pag bababa, lagay. Pag mataas, stay away. Patience ang dito labanan at dapat talaga lagi ka nagsisave ng pera. That's the most important thing. Kaya lang yung mga Pilipino, alam mo naman, ayun nga, lagi silang gusto nila easy money, kaya nagmamadali sila magkapera. Okay, so gumagamit tayo ng dollar cost average base model. So 5 to 10 years yung natin. And then 5,000 weekly allocation. Okay? So ayan. Before tayo mag-start, tignan muna natin yung portfolio natin, no? Ito lang ipakita sa inyo yung portfolio natin. Loading. Ayan, ito yung Philippine stock portfolio natin. Sabi dito, meron tayong 154,962 pesos. So out of that money, kung makikita mo itong open P&L, profit and loss, ang ibig sabihin yan, ayan yung mga perang kinita natin. Out of that 154, tubo natin is 1,262, which is less than 1% pa, no? Pero sabi ko nga sa inyo, kung pinanood niyo yung mga video natin, ang daming beses na nagbigay ng dividend. So, ganun sa Pilipinas, hindi man siya tumaas gano, may dividend. Okay? So, huwag kayong maano na, ay, hindi tayo kumikita. No, kasi may dividend. Okay, meron nga dividend, hindi ko lang na screenshot pa. Baka next week ipakita ko siya sa inyo. Okay? So, eto. Tingin muna tayo. Okay? Worst performer natin, syempre. Walang bago yung Union Bank. Second to worst is yung TFHI, Top Frontier. Pwede na siya pag-usap namin. All Home, pangatlo. Then, Alliance Global. Diba? Mga worst performer natin. Biggest winner natin, syempre, Monde. Still there. Converge. 26%. Imagine that. RFM. Diba? Pilinvest. Okay? So, overall, ahead tayo. It's a good thing na. Okay? Before tayo magpunta kung anong paglalagyan natin for this week yung 5,000 allocation natin, gusto kong tingnan natin yung PSEI, or yung Philippine Stock Exchange Index. Ibig sabihin, ginaguide nito yung natin, yung mga blue chip natin, top 30 blue chip stock ng Pilipinas. Okay? So, in 1 month, walang 1 month, 3 months lang. So, 3 months na lang. Kung titignan mo sa 3 months natin, ibig sabihin, way back nung, okay, tingnan natin. May ito date, March 6, di ba? Nasa 2.68, 6.9 yung pinakamataas. Di ba? Aaron, sasabihin mo, hindi naman tayo technical analysis, right? Oo, hindi tayo tumitingin sa technical, pero gusto ko lang makita nyo kung ano bang nangyayari. Okay, guide lang to. Hindi tayo gumagamit ito para mag-invest. Kumbaga, gusto ko lang magkaroon kayo ng idea. Nasa taas ba tayo? Nasa mababa? Yun yung gusto kong maintindihan ninyo. So, kagaya niyan, nakita mo, 6.8. Kung dito tayo bumili, around 6.5, di ba? Naglagay rin tayo dyan, di ba? Kaya continuous lang yung paglagay natin kasi nagka-sideways tayo, bumababa tayo actually. So, it's a good thing kung ikaw yung buyer. Lagi mo tatandaan yon. It's a good thing pag ikaw yung buyer. So, sa 1 year natin, kung makikita nyo, mataas kasi way back, ayan, ito yan, October. October nag-bottom yung stock market, PSEI ng Pilipinas. Around 5.8 yan, 6,000 to 5.8 ang lowest niya. Kung sa 5 year, kung makikita mo, ayan, 8,000. Diba? Way back 2020 yan, before ng pandemic.
Before kasi mag-pandemic, yan yung pinaka, highest ng Pilipinas, around almost 9,000 yan. 8,500, something like that. Okay? So, kung tutuusin, medyo magandang bumili. Nasa buying zone talaga tayo ngayon. Yun yung gusto kong lang ipaalam sa inyo. Unlike sa US stock market, talagang ang taas niya, hindi ko talaga siya hinahawakan. Naglalagay lang ako ng pakunti-kunti, but hindi talaga. Pero dito, lagay lang tayo ng lagay, no? Maaring bumaba, oo, totoo yun, pero hindi, sabi ko nga hindi mo pwedeng matime yung market talaga na kung ano ba yung bottom. The only way is to play it long term and buy staggered. Pag mababa, just keep on buying. Only that. That's the only way. Okay, ito. Kung makikita nyo, ayan, ito yung mga news. Lagi kayo magtitingin din sa news, financial news. Sabi dito, ABS-CBN, Notice of Annual Stockholder Meeting. Sabi dito, Analysis PEGO, inflation daw at 3.7% within target band. Okay, so government borrowings down sharply in April. No need for extend DBP. So development bank to, no? Land bank. Elon Musk, sa US yan. Battle for coffee chain market shares in Vietnam intensifies. So ayun yung mga importanteng mga pwede mong basahin. So kung naman, hindi ka naman masyadong alam mo yun, hindi naman gano'ng malaking pera mo, mag-focus ka lang sa mga magagandang company. Okay? So, ayun. Before tayo mag-start maglagay, ulitin ko lang dito financial advice, gawin nyo yung due diligence nyo. So, dahil pinakita ko na sa inyo, ano yung mga worst performer natin, di ba? Ang unang paglalagyan natin, may 5,000 tayo, hatiin ko sa dalawa. Unang paglalagyan ko is Alliance Global. Actually, isa to sa na company sa Pinas. Ang highest nito, around 15. All-time high niya ata is 15. Isa to sa mga malaking company rin siya actually sa Pinas. Okay, so hindi siya mapindot, no? Sorry. Not quite sure. Ayaw. Kung makita nyo, pinipindot ko ayaw talaga. Let's go here. 1 year. Yan, no? Makita nyo yung pababa, di ba? 5 years. Di ba? Nag-middle lang siya. Pag minax natin siya, highest niya is 25. Sa 25, 30 yata to. Urong ko lang. Highest niya is 28, 30. Way back 2014 pa siya nag-top. Tandaan mo, yung market, nag-top siya ng 2018 sa Pinas. 2018, ilan yung stock niya. Sorry, cellphone lang yung gamit ko, no? Medyo, siguro next time. Hindi ko natin siya tinitignan dito. Ang pinagbabasihan ko dito is fundamental. Diba, PE ratio niya 4 lang. Ibig sabihin yung ang taas ng earnings niya, no? Ayan, no? Makikita nyo, yung earnings niya mataas naman eh. Kung tutuusin, pataas yung earnings niya. Yung revenue, in short. Yung kinikita lang ng nila yung nababa. But for me, it's a good buy. Big company to, no? Sabi dito yan, consumer goods conglomerates, no? Pwede nyo pag-aralan kung ano yung hawak nila. Pero ito sa mga nakikita kong magandang company. Taas ng volume niya. Okay? Revenue niya, 200 billion, no? Nakita mo? Nagbibigay rin siya ng dividend. Okay? So, ayun guys, dito ko ilalagay yung 2,500 natin. Yung second natin is TFHI o Top Frontier Investment Holdings. Same thing lang to. Kung makikita mo sa 1 year niya, galing siya ng almost 100. 125. 5 years niya. Ito po naman laki ng binaba. I think 300 ang maximum nito eh. No, 260. Ibig sabihin, down siya ng 1/3 na lang yung presyo niya, no? So, titignan mo yung PE ratio niya, negative nga. Nakita mo yung revenue niya, trillion. Okay? Market cap niya is 30 billion lang. Negative PE ratio siya. Okay? So, tignan mo yung gusto ko pakita sa inyo. Oil and Gas Energy, 50,000 yung employees nila. Sobrang laki ng company na to. Nakita nyo yan? Medyo bumaba yung revenue nila for year 2023. Okay? But quarterly, check natin quarterly. Ayan, no? Medyo bumababa lang. But okay naman, di ba? Hindi naman totally mababa. I think they lose money. Ayan, no? They lose net income kung makikita nyo. Revenue, yung total kita nila, net income. Ano ba yung tubo? Ibig sabihin nalugi sila kaya bumababa yung stocks nila. Okay, pero naniniwala ako kasi magka-comeback to. Isa sa magka-comeback na
company. So, 2.5 ang ilalagay ko dito. Okay? So, gawin niyo yung due diligence niyo, no? Balik tayo dito. So, AGI, Alliance Global, TFHI, Top Frontier, okay? 2525, okay? Hindi ko napapakita kung paano bumili. So, ma-add lang siya sa portfolio natin for next week. Okay? Yun lang. Just a quick recap. Dito natin nilagay yung pera natin. Lagi ko sabi na long-term mag-workout din to. So, yun yung gusto kong tandaan, patience. Ang importante dito yung saving capacity nyo, saving discipline ninyo, long-term mindset. Wag easy money. Ang Pilipino kasi mahilig sa easy money, kaya hindi tayo umuunlad. Sad reality yon. Okay? So, ako nga pala ulit si Aaron. Salamat sa panonood and I'll see you in the next video. Bye for now.